Matapos ang buong paliwanag sa napaka-broken na Nen ability ni Cherednik, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 388 o ang episode 49 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang mas umiinit pa na sitwasyon sa pagitan ng mga prinsipe, ang napakatinding gagawin ni Kurapika para matutunan ng lahat ang Nen, ang patuloy na pagmamatsyag ng bawat isa sa mangyayaring assassination at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay reflection at nagsimula eksena sa room 1014 kina Kurapika na kung saan ay nagsalita rito si Satobi na sabing sigurado pa tayo dito na hinahayaan lang natin sina Kurapika na magpasya at gawin na lang ang kanilang gusto. Nasagot naman ni Maor na wala raw silang choice kasi ang paglo-learn ng Nen ay ang kanilang top priority daw talaga. Nasabi naman ni Longhee na kung ang ganitong sitwasyon ay ang layunin daw talaga ni na Kurapika, then parang sumusunod lang daw sila ngayon sa gusto ni na Kurapika. Matapos ang kanilang pagdadalawang isip na yan ay nagsalita naman dito si Furikov sa kanila na sabing kung gumagawa raw ngayon ng isang masamang plano si na Kurapika, then susubukan daw ni na Kurapika na manipulahin sila para makuha raw ang gusto nito. Pero kung ang paraan daw ng pagmanipula ni na Kurapika ay gamit na ang Nen, ay sinasabi niya na sila raw mismo ang pipigil kay Kurapika. Gaya na lang daw sa ibinigay nilang warning sa kanila na aarestuhin daw talaga nila si na Kurapika at Bill kung mangyari man yan. Dada pa ni Furikov na malalaman daw nila na kung sino talaga ang na-manipulate sa pamamagitan daw ng maingat na obserbasyon. Paliwanag pa ni Furikov na nakasalalay din daw kasi ang kanilang trabaho dito, kaya pwede daw sila nilang pagkatiwalaan pagdating dito sa pagbabantay sa posibleng gagawin ni na Kurapika, mga kaibigan. Nasagot naman ni Satobi na oo, mahirap daw ang sitwasyon na ito para sa kanila, na kung ganun daw ang masasabi nitong sundalo ng First Prince Benjamin, then ipagkakatiwala na lang daw nila ang bagay na ito sa kanila. Matapos ang sabi ni Satobi ay sa isipan naman nga ni Furikov ay wika pa niya na kailangan daw nilang hayaan muna si na Kurapika at Bill sa kanilang gagawin kasi gusto rin daw nilang malaman ang ability ng mga to. Nasa isipan naman ngayon ni Bobby Mayna na posibleng gumagamit daw si na Kurapika ng ability sa loob ng silid na yon, na isang ability naman daw na ayaw rong ipakita ni na Kurapika sa iba. O posible na gusto raw talaga ni na Kurapika na iisipin nila ngayon na pinutol daw nito ang kahit na anumang posibleng pagkuhan ng impormasyon mula sa kanila. Nang sa ganon ay maitago rin nila ang kanilang ability sa loob ng silid na to. Narada pa ni Bobby Mayna na kung lalabas daw si Ladulus ngayon na may kakayahan ng gumamit ng Nen ay masasabi niyang 100% gumamit daw si na Kurapika ng isang uri ng ability. Kasi ang mga participants daw sa Nen training na ito ay nakapag-training lang ng napakaikling panahon lamang. Kaya masasabi niyang kung sapilitan daw ni Kurapika ang buksan ang mga aura nodes nito ay malaki daw ang chance na may mangyayari talagang masama sa kanila. Pero posible din daw na may manipulative ability daw si Kurapika na magpapasemi-coercively open, mga kaibigan, sa aura nodes ng target, na kumbaga ay mapipilitan pa rin ni Kurapika ang target na ma-open ang aura nodes nito. Pero gagamitan lang yan ni Kurapika, mga kaibigan, ng isang manipulative ability, na kung ganun daw ang mangyayari ay mamimix naman daw ang aura ni Kurapika sa aura nitong kanyang target, na kung ganun ay ayon pa kay Furikov na kung may makita raw siyang maraming examples na naging subject na ni Kurapika sa kanyang gagawin ngayon ay malalaman daw talaga niya kung kinukontrol ba raw talaga ang mga subject na to o ang mga taong yan ng aura ni Kurapika. Kasi malalaman niya, mga kaibigan, kung naihalo ba raw dyan ang aura ni Kurapika. Pero isa raw kasing specialist si Kurapika na kung ang pag-a-awaken daw ng Nen ay resulta daw pala sa paggamit ni Kurapika ng kanyang ability, then maiintindihan na raw nila sa kung bakit napaka-confident daw nito sa pagbigay ng 2 weeks lamang na time frame para matutunan ng lahat ang Nen. Na kung yan daw pala ang case, then ang bagay lang daw na sigurado sila ngayon ay isang specialist daw talaga si Kurapika, at ginawang pain lang daw pala ni Kurapika sa kanila ang pangako nitong pagtuturo ng Nen, na ginamit daw pala nito ang kanyang ability para gawin lamang silang mga defensive pawn, mga kaibigan, dito sa 14th Prince Wobble, na kung ganon ay napakagaling daw ng ginawa ni Kurapika na na-pull off niya ang lahat ng to. Dara pa ni Furikov na hindi naman daw ito posible, pero hindi raw talaga nila pwedeng alisin ang posibilidad na ang ability raw talaga ni Bill ay ang pinakadelikado raw talaga dito. At ang ginagawa ngayon ni Kurapika ay salaman daw distraction. Kaya ay sinabihan naman ni Bobby Mayna si Furikov na wikang kailangan daw nilang kumuha ng impormasyon mula sa mga maliliit na impormasyon na pwede nilang makuha rito. Nasagot naman ni Furikov na tama ka, na parang hinuhukay lang daw nila ang sarili nilang libingan kung magiging impatient daw sila rito, na napakahirap daw talagang i-deal nitong si Kurapika. Matapos yan ay maririnig naman dito si Danjin na may kausap sa transmission device na sabi nito na oo, ini-endorso na raw ito mula sa sundalo ng First Prince Benjamin, na gusto lang daw talaga niyang kumpirmahin ang utos ng prinsipe. Maya-maya pa binuksan na nga ni Kurapika ang pinto, mga kaibigan, sa kung nasan sila nag-water divination. May kita naman dito na naka-alerto na itong lahat, mga kaibigan, habang si Ladulus ay pinalabas na ni na Kurapika at Bill. Nasa paglabas nito ay habang tinitingnan siya rito ni Furikov ay may
may napansin naman dito si Furikov mga kaibigan na ang flow at volume ng aura ni Ladulus ay tumaas daw talaga mga kaibigan. Isang sinyales ng isang individual na natutunan na raw ang Nen at handa na para sa isang training upang makontrol ang aura nito. Ayon pa sa isipan ni Furikov na kung titignan lang daw si Ladulus ng isang taong hindi alam ang procedure na dinaanan nito para matutunan ng Nen, ay mag-aakala daw talaga ang taong yan na si Ladulus ay nakapag-ensayo talaga ng basics of Nen for 3 hours every day sa loob ng isang taon. Kaya tanong naman dito ni Satobi na ano raw sa tingin ni Furikov. Sagot naman ni Furikov na hindi raw niya masisiguro kung isang tao lang daw ang kanyang pagbabasihan dito. Pero naniniwala raw siyang hindi raw kinontrol o minanipula ni Kurapika si Ladulus. Tanong naman itong ilang servants na ano raw ang resulta ng water divination. Nasagot naman ni Ladulus na pasensya na pero hindi raw niya pwedeng ibahagi ito sa kanila. Matapos niyan ay nagsalita naman dito si Kurapika na sabing para maiwasan daw ang mga inaccurate at diwastong pagbibigay o pagkalat ng impormasyon dito ay magbibigay raw siya ng gag order sa lahat na nangyari at naging resulta ng kanilang pagpasok sa silid, unless na lang kung ang lahat ay tapos na raw sa procedure na ito. At kung may lalabag daw sa kanyang isinagawang gag order ay ikakansela raw niya kaagad ang procedure na kanyang gagawin. Kaya iminumungkahi raw niya na ang lahat ay dapat na sumunod sa utos na to. Nasagot naman ni Maor na sa tingin niya na si Tenth Tori daw ang royal guard ng third prince na si Zhang Lei ang huling papasok raw sa kanila dito sa silid. Kaya ay masasabi niya na ginagamit daw ni Kurapika ang guards ng higher ranking prince para mahadlangan daw ang kahit na anumang intentional na paglabag ng kanyang utos dito. Upang kung may paglabag raw na gagawin na magre-resulta sa violation o cancellation mga kaibigan nitong gagawin ni Kurapika ay tsak na hulin daw talaga ang lumabag. Kung kaya't sinabihan na ni Kurapika si Maor na siya na raw ang susunod ngayon kasi kahit sa edad daw nitong si Maor ay ang bilis naman daw nito pagdating sa learnings ng Nen ay commendable daw talaga. Subalit simula ngayon ay kailangan daw na ang gawin ni Maor ay gawing confidential ang lahat na malalaman nito dito sa loob. Even dito sa kasama ni Maor na si Longhee na dapat ay gagawin daw talagang confidential ni Maor ang kanyang malalaman. Naayos lang ba raw ito kay Maor? Na sa isipan naman ni Maor na kahit alam daw niya na isa raw ito sa mga strategy ni Kurapika ay ang isang pagpuri raw sa kanya ay hindi na raw masama. Kaya sagot naman ni Maor na ayos lang daw pero kung may masisense daw siyang panganib ay magwi-withdraw daw siya kaagad. Nasagot naman ni Kurapika na sure at pinapasok na nila si Maor. Na sa pagpasok ni Maor ay may kita rito ang Reyna na kasama ang kanyang anak na ang Prinsipe Wobble. Napansin naman dito ni Maor ang dalawang baso na puno ng tubig na sa loob nito ay may buto ng isang tanim mga kaibigan. Matapos yan ay agaran namang ipinaliwanag ni Kurapika kay Maor ang kanilang gagawin ngayon. Na ayon dito kay Kurapika na ang lahat daw na kanya sasabihin simula ngayon ay puro na raw katotohanan pero hindi raw naman kailangan ni Maor na paniwalaan siya dito kasi priority lang naman daw ni Kurapika ang protektahan ang buhay ng 14th Prince Wobble at 8th Queen Oito. At base dyan ay ibabahagi na raw niya ang impormasyon sa Nen dito kay Maor. Kaya sagot naman ni Maor na sincere daw talaga si Kurapika about sa goal nito na pagkakaroon talaga ng stalemate sa pamamagitan ng pagbalanse sa forces ng bawat prinsipe. Natugon naman ni Kurapika na tama ka. Paliwanag pa rito ni Kurapika na ang water divination ay normally ginagamit daw para ma-distinguish ang Nen ability ng isang tao once na natutunan na nito ang Nen. At ngayon ay gagamitin nila ang water divination para i-demonstrate naman ang matagumpay na Nen awakening. Dagdag pa niya na may buto raw silang inilagay sa loob ng baso na normally tubig lang daw talaga ang nilalagay dyan. Pero sa case daw kasi ngayon ay kinakailangan daw ang buto na yan sa kanilang gagawing proseso. Kaya sabi naman ni Maor na please continue. Kaya napatuloy na sa pagpapaliwanag si Kurapika na sabing gaya na lang daw sa naipaliwanag na niya sa buong linggong training nila na ang Nen ay pwedeng matutunan talaga ng kahit ni sino. Pero patungkol naman daw sa bilis ng pag-learn ng Nen ay nagdedepende na raw yan sa tao. Basta't ang Nen ay hindi raw talaga na ma-master sa loob lamang ng isang araw. At ang unorthodox daw mga kaibigan o salungat sa normal na paraan para matutunan kaagad ang Nen ay ang method daw na pipilitin ang isang tao na matutunan ito gamit ang isang Nen attack. Mga salitang nagpaseryoso naman ng husto kay Maor. Kaya paliwanag pa ni Kurapika na ang pagiging maingat ay isang normal lang daw na response. Pero ipinapangako raw niya na ang kanyang gagawing Nen attack ay di raw magpapahamak dito kay Maor. Kasi ang salitang attack ay ginagamit rin daw para may pakita lang na ang method na kanyang gagawin ay isang tabu o salungat sa normal. Pero ang term daw kasi na attack ay nangangahulugan din daw sa pag-heal pati na ang pagpapahiram ng abilities. Nasagot naman ni Maor na ganun ba? Kaya pinalapitan ni Kurapika si Bill para mag-water divination at i-demonstrate mga kaibigan ang kanyang gagawin. Kung kaya't sa paglapit ni Bill ay dito na siya nagpalabas ng aura at itinapat sa baso ang kanyang dalawang kamay. Nang maya-maya pa ay makikita na nag-overflow naman ang tubig mga kaibigan. Kaya sabi rito ni Kurapika na si Bill ay isa raw enhancer. Kaya raw ni Bill na pabilisin ang growth ng kanyang target. Kaya na may makikita na ang buto na nasa baso ay nag-sprout na mga kaibigan. Isang pangyaring nagpagulat naman ng husto kay Maor na namangha pa talaga siya habang tinitignan nito. Natanong pa niya na so ang ability raw niya ay
maa-awaken kung hahawakan daw siya ngayon ni Bill. Nasagot naman ni Bill na hindi. Kasi hindi raw epektibo ang kanyang abilities sa mga taong hindi pa talaga dumaan sa extensive mga kaibigan na training sa fields of Nen. At hindi rin daw magiging sapat ang kanyang ability na magpapa-awaken sa kanya given the limited amount of time ng kanilang pagtitraining ng Nen. Kaya sabi pa rito ni Kurapika na ang kanyang gagawin ay hihiramin daw niya ang ability ni Bill at ipapahiram din naman daw niya ang ability ni Bill dito naman kay Maor. Sabay naghanda na si Kurapika na sabing sa madaling salita ay isa itong indirect attack. Pero isa raw itong lone type na specialist move. At ang ability raw na ito ay hindi raw aggressive in nature. Na meron lang daw itong side effect na pinipilit itong magkaroon ng Nen Awakening ang isang individual na wala sanang ability. Hindi naman nagsalita rito si Maor mga kaibigan kaya sinabihan na siya rito ni Kurapika na kung hindi pa raw nakumbinsi ngayon si Maor ay hindi niya na raw ito gagawin pa sa kanya at bubuksan na lang daw ni Maor ang pinto at sabihan niya ang nasa labas na tumanggi raw siya pero gusto raw niya na panatiliin daw niyang confidential ang kanilang ipinaliwanag dito sa kanya o ipinakita kahit alam niyang hindi naman daw niya mapipilitan si Maor na gawin yan mga kaibigan. Na matapos masabi ni Kurapika ay hindi pa rin sumagot si Maor. Maya-maya pa binuksan na niya ang pinto at may kita si Kurapika kasama si Maor na may aura na bumabalot sa katawan nito. Kagaya sa nangyari kay Ladulus kanina kaya tinignan naman ni Satobi si Furikov sa kung anong masasabi nito ngayon. Nasabi naman ni Furikov na malinaw na raw na hindi raw minanipula si Maor. Na silang dalawa ni Ladulus ay mas handa na raw ngayon na matutunan ng Nen. Na ang sinabi raw ni Kurapika ay totoo raw talaga. Nasa isipan naman ngayon ni Bobby May na ay wika niya na ngayon siguradong alam na namin na ginamit ni Kurapika ang kanyang specialist ability para tulungan sila sa kanilang Nen Awakening. Pero ang ability daw na yan ay maaaring isa lang daw sa napakaraming abilities na meron itong si Kurapika. Na ang pagbunyag daw nito sa kanila na isa itong specialist ay ang bagay na nagpapapigil daw ngayon sa kanila na gumawa ng aksyon o hakbang dito kay Kurapika. Kasi kung may iba-ibang abilities doon si Kurapika sa bawat daliri nito na posible raw talaga, then posibleng wala pa raw talaga silang alam patungkol sa kung ano talaga ang ability nito. Matapos ang obserbasyon na yan ni Bobby Mayna ay nagsalita naman dito si Kurapika na sabing sa tingin ko ay konti na lang daw sa kanila ang makikater niya sa ngayon sa araw na to. Pero ang end goal pa rin daw niya ay ganun pa rin daw at yan ay ang mapigilan ang kahit na anumang patayan at mapanatili ang stalemate. Kasi ang main thing o purpose din daw sa kanyang ginagawa ngayon ay ang makita raw itong kanyang mga estudyante na isa ng Nen user kahit sa unang tingin pa lang. Na kung makita sila ng isang Nen user mga kaibigan na ganito ang kanilang appearance na may significant amount of aura na dumadaloy sa kanilang buong katawan ay sapat na raw ito upang magsilbing depensa nila. Kaya na may tanong naman dito ni Longhee kay Maor, so totoo raw pala ang sinabi ni Kurapika. Nasagot naman ni Maor na oo, ang lahat ay totoo raw. Habang sa isipan naman nito ay sabi pa ni Maor na wikang ang galing. Nararamdaman ko talaga na nag-uumapaw ang aking sigla. Ang aura ay umaangat daw sa kanyang katawan na parang isang usok na naiintindihan niya raw na ang patuloy raw na pagpapalabas ng aura ay magdudulot daw talaga ng pagkapagod. Kaya gaya na lang daw sa pagpigil ng paghinga ay i-imagine niya raw dito na isasarado niya ang pores at magbi-breathe out lang daw siya ng dahan-dahan. Na nang ginawa yan ni Maor mga kaibigan ay dahan-dahan na rin nakokontrol nito ang pag-o-overflow ng kanyang aura. Na napansin naman ni Furikov na ayon sa kanyang isipan na ang lahat naman daw ay nag-training para sa iisang purpose pero iba raw itong si Maor na may napakarami rong aura nito ngayon na kung kagagawan daw ito ni Kurapika ay hindi raw talaga resulta ito ng manipulation itong napakaraming aura nito. Habang sa isipan naman ni Bobby Mayna ay sabi niya na seeing na may isang napaka-skilled daw na sundalo na kagaya ni Maor ang may ganitong kadami ng aura ay hindi raw talaga niya mapipigilan na maging alerto dito at posibleng gagawa ng aksyon na magpapawala sa physical advantage ng isang na-awakened na kagaya ni Maor mga kaibigan. Na ayon pa kay Bobby Mayna na posibleng ipagpapatuloy pa rin doon ni Kurapika ang Nen class na ito even after sa batch na to ni na Maor mga kaibigan. Na makakahanap pa ba raw kaya sila sa hinaharap ng sapat na excuse para pigilan si Kurapika sa kanyang ginagawang to? Matapos sa eksena niyan ay dito naman sa sumunod na eksena ay may kita na ginamit na ni Kurapika ang kanyang kadena sa kanyang index finger at ininject ito kay Yuri na isa sa mga servants na ipinadala ng 10 Prince Kacho dahilan ng paglabas ng Stealth Dolphin nitong si Kurapika dito kay Yuri. At sinabihan si Yuri ng Stealth Dolphin na connected daw sila ngayon gamit ang ability ni Kurapika at ang right daw ni Yuri na magamit ang ability na Bulb Flebane which is ang ability ni Bill na iniload daw ni Kurapika sa kanya ay inilipat na raw nitong Stealth Dolphin dito kay Yuri. Kung kaya't sinabihan naman ni Kurapika si Yuri na sabihan daw nito ang Stealth Dolphin na i-activate daw ang ability ni Bill na nakaload dito upang magamit daw ni Yuri ang ability ni Bill. Kung kaya't itinapat na ni Yuri ang kanyang kamay sa baso at ginamit ang ability ni Bill at nag-overflow naman dito ang tubig mga kaibigan sabay nag-sprout rin ang buto. Kaya may paliwanag pa rito ni Kurapika na ang aura daw ngayon ni Yuri ay hiniram lang daw nito mula kay Bill. Pero ngayon na na-awaken na raw ito ay sa pamamagitan daw ng paglo-learn ni Yuri ng
ng Ten at Hatsu through breathing exercises, ay eventually kaya na raw nitong si Yuri na gawin ang water divination upang malaman ni Yuri kung ano ang klase ng kanyang Nen type nang siya lang ang nakakaalam. Mga salitang nagpa-confuse naman kay Yuri na tanong nito na ha, pero paano naman daw ang tungkol sa sinabi ni Kurapika kanina? Kasi ang buong akala nila mga kaibigan na malalaman na nila ngayon ang kanilang Nen type. Kaya paliwanag naman ni Kurapika na napaka-complicated daw kasi ang bagay na ito para i-explain daw ito noon sa kanila. Kasi ang gusto raw niyang malaman ay kung gaano raw talaga sila kawiling na matutunan ang Nen. Kasi sabi niya rito na hindi niya raw gusto na may mabibiktima pa sa succession battle na ito. Kaya gusto raw niyang ibahagi ang abilities sa maraming tao hanggat sa makakaya niya. Na malaking tulong daw talaga kung sasabihan ni Yuri ang 10 Prince Kacho at 6 Queen Seiko na gagawa pa raw sina Kurapika ng marami pang Nen classes sa hinaharap. Nasagot naman ni Yuri na sure, na pinasalamatan naman ni Kurapika mga kaibigan. So ang ginagawa ngayon ni na Kurapika ay ang same thing na ginawa nito kay Queen Oito noon mga kaibigan. Na na-awaken si Queen Oito dahil sa ipinahiram ni Kurapika ang kanyang abilities sa kanya gamit ang kanyang Stealth Dolphin. So all this time ay yan pala ang kanilang plano sa kanyang mga Nen students mga kaibigan. Pero dito sa isipan ngayon ni Bill ay wika pa niya na no doubt ang strategy daw na to ni Kurapika ay ang pinaka-best daw talaga sa kanilang sitwasyon ngayon. Pero marami na raw kasi siyang nakitang pulubi at tapat na tao noon na bigla na lang daw na nag-iba ang ugali nung yumaman na ito. Kaya ang mga ganitong pangyayari ay hindi raw mapipredict. Kasi ang kapangyarihan ay magpapakorrupt daw talaga sa isang tao lalo na kung ang interest ng isang tao ay naka-align sa kapangyarihan na meron ito. Ayon pa sa kanya na ang kanyang ability ay di raw talaga suitable sa pagkikipaglaban at maaring ganun din daw ang ability ni Kurapika na kung bigla na lang daw na magbabago ang daloy ng panahon lalo na hindi napipigilan ang succession battle ay posibleng madudurog daw talaga sila sa kanilang pagbabahagi ng kapangyarihan. Kaya na may sa isipan ngayon ni Bill ay napasabi siya na may reserba pa ba raw kaya si Kurapika o natitira pang ibang plano pero hindi na raw niya kailangan pang itanong kay Kurapika ang mga bagay na yan kasi sapat na raw ang kanilang ginawa ngayon na manatiling matatag sa mga unpredictable na mga kaguluhang to. Kasabay niyan ay i-dismiss na muna ni Kurapika ang class at sa ngayon ay 4 na ang na-awaken na sina Ladulus, Yuri, Maor at Satobi na hindi nakita dahil sa text na nasa panel mga kaibigan. Matapos niyan ay pumasok na sina Kurapika sa master's bedroom at kinausap ni Kurapika si Bill na sabing gusto kong magpasalamat sa iyo. Nasagot naman ni Bill na para saan. Napaliwanag naman ni Kurapika na ang isang supportive ability mula sa isang enhancer ay napakabihira raw kasi ang karamihan sa mga enhancer ay mas pinapa-increase daw ng mga to ang kanilang lakas sa pagkipaglaban. At alam daw ni Bill na mas mainam daw na hindi niya ipaalam ang kanyang ability sa iba pero still ay binunyag pa rin daw ni Bill dito kay Kurapika ang ability nito. So si Bill mga kaibigan ay isang enhancer na may supportive type of ability. Nasagot naman ni Bill na tungkol pala dyan. Well, nag-take initiative naman daw si Kurapika noon at in-reveal din daw ang ability nito sa kanila. Na kahit strategy lang daw yun ni Kurapika ay sino ba naman daw siya na tatanggi sa pagbubunyag din ng kanyang ability dito kay Kurapika. Kaya tanong naman ni Kurapika na sigurado ba raw si Bill na gusto pa raw nitong magpatuloy kasi posible na hindi na raw sila aabot sa kanilang destinasyon. Nasagot naman ni Bill na siguro. Pero noon daw kasi ay nutusan daw siya ni Beyond na sumakay sa Black Whale at mag-travel sa New Continent. Pero ang kanyang pinili raw noon mga kaibigan ay ang Room 1014 na dito siya mag-guard kasi sanggol pa raw ang prinsipe dito. At base dyan ay in-expect niya na wala raw talagang mangyayaring seryosong combat dito sa room na to mga kaibigan. Pero nung nagsimula na raw ang labanan at may patayan na nagaganap, ay kaagad daw siyang nag-act na matatag. Kaya nagdadalawang isip daw siya noon. Pero ayaw niya rin daw kasing tumakas dahil lang sa pathetic na mga rason na mula pa sa isang lugar na pinili niya dahil sa pathetic din na reason. Pero nung napakita raw sa kanila si Vincent noon ay nainis daw talaga siya na narealize niya na isa raw pala siyang duwag na handa raw harapin ang mas malalapang sitwasyon simula nung nagkaroon daw sila ng exchange of words nitong si Kurapika. Kaya sagot naman ni Kurapika na Bill, ang duwag ay hindi pinipilit ang sarili na maging matatag. Maya-maya pa'y bigla namang pumasok si Hashito at si Sakata at sinabihan dito ni Hashito si Kurapika na kapalit daw kay Temptory ay siya na lang daw ang magpapahuli na magwa-water divination sa kanila kasi mas gagaan daw ang kanyang pakiramdam kung ang isa sa kanila na mga guards ng Third Prince Zhonglei ay matututunan na ngayon ang Nen. Nasagot naman ni Kurapika na ang instinct daw na ito ni Hashito ay tama naman daw kasi ang abnormal daw na pagbulusok ng aura na kanilang naramdaman mga kaibigan ay isang napakalaking banta raw lalo na sa mga hindi pa marunong gumamit ng Nen. Kaya hindi na raw siya masosurpresa pa kung mas dadami pa raw ang gagawa ng kanilang hakbang sa labanang to dahil sa pagbulusok ng aura na yon. Pero hindi pa raw kasi nakapag-practice si Hashito ng basics of Nen di gaya ng kanyang mga estudyante mga kaibigan na kung gagawin daw nila kagad ang kanilang ginawa sa kanyang estudyante ay temporary raw talaga magsasuffer itong si Hashito ng sobrang pagkapagod to the point na hindi na raw ito makakatayo pa. Kaya sa isipan naman ngayon ni Sakata ay sabi pa niya na siya raw talaga noon ang dapat na magkaroon ng ability. Pero just in case daw na trap daw ang gagawin ni Kurapika ay iba na lang daw ang kanyang ipinaubaya na magpa-participate sa Nen training. Kaya naisipan niya na ngayon mga kaibigan
kaibigan na mag-ensayo at dapat na matutunan daw niya ang basics of Nen kasi matatagalan naman daw sila dito sa Black Whale. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, makikita rito ang room 1005 na kung saan ay maririnig naman ang boses ng Prinsipe Tobepa na wikang, so ang 14th Prince ay may napakasolid daw na kasunduan sa 3rd Prince pero sa limitado lang daw itong panahon at hindi raw sa isang equal na terms ang kanilang alyansa kaya ay marami pa raw cracks na pwede nilang pasukin dito. Nasagot naman ni Moore na ang Nen training ay totoo raw talaga. Naramdaman niya raw talaga ang resulta nito kaya dapat na matutunan daw ng lahat ang Nen. Natugon naman ng Prinsipe na salamat, ipagpatuloy mo ang pagkipagkasundo sa kanila. So sa tingin mo ba ay dapat na matutunan talaga natin ang Nen? Nasagot naman ni Moore na opo, na wala raw talagang panganib o trap sa Nen class ni Kurapika. Kaya ang kanilang pagpepresenta ng mapagkakatiwalaang ugali dito kina Kurapika ay magpapa-improve daw sa kanilang tsansa ng pagkipagkasundo kina Kurapika. Kaya na may dito na sinabihan ni Tobepa si Moore na kung ganun ay binibigyan na kita ng authority na mamili ng tao rito na gusto mong papuntahin sa susunod na Nen class. Habang nag-uusap dyan sina Tobepa ay sa isipan naman ngayon ni Rihan na naka-assign dito mga kaibigan ay wika niya na salungat sa ugali nitong si Tobepa ang Nenbis nito na hindi raw ngayon nagpapakita sa kanya. Na naalala niya rito ang sinabi sa kanya noon ni Balsamico na gusto rin itong gamitin ni Rihan ang kanyang ability para patayin talaga ang Nenbis ng 9th Prince Hulkenberg. Kaya ay maging patient daw muna ito habang nakabantay dito mga kaibigan sa 5th Prince Tobepa. Nasa isipan naman ngayon ni Rihan na may punto naman daw si Balsamico sa kanyang sinabing yan. Pero di ba mas kailangan na raw niya ngayong pumunta sa 9th Prince kasi mas urgent na ito kaysa sa iba instead na mag-aksaya lang daw ng oras dito sa 5th Prince. Pero ayon din dito kay Rihan na wala din naman daw garantiya na dahil sa nagtatago ang Nenbis ng 5th Prince Tobepa ang Nenbis nito ay di naman gaanong kadelikado kumpara sa Nenbis ng Prinsipe Hulkenberg kasi ang panganib ay nandiyan daw talaga kahit saan pa raw siya i-assign. Kasi kung hindi raw niya i-research ang ability ng kalaban ng siya lang ay hindi raw talaga lalaki ang kanyang predator ability na kung iiwasan din daw niya ang mga risk ay hindi raw may papakita ng kanyang ability ang tunay na potential nito. At also mga kaibigan may napansin din daw siya dito at napansin niya dito ang aura ni Moore na nabuksan na raw ang aura nodes nito. Nahanda na raw si Moore para sa huling stages ng pag-learn ng Nen na sa umaga nga lang daw na to ay napaka-outstanding na raw ng improvement nito. Kaya masabi niya na itong si Kurapika ay seryoso raw pala talaga sa pagpapanatili sa balanse ng forces ng bawat prinsipe. Kasi kahit ang isang tao nga raw baguhan pa lang sa Nen ay isang threat na nga raw depende sa nature ng ability nito. At ang pagkakaroon din daw ng malinaw na purpose sa pag-defend o pagprotekta sa kanilang prinsipe ay magbibigay din daw ng impact sa characteristics ng Nen ability ng isang guard o servant. Darapanirihan na ang ability na kayang alamin ang ability ng isang Nen user, ang ability din daw na kayang nakawin o kahit kansilahin ang ability ng isa ay di raw talaga maiiwasan na pwede niyang makaharap ang mga taong may ganyang ability o kahit ang may ability nga raw na similar sa kanya. Kaya ang pananatili lamang na nakatayo rito at naghihintay ay mas magpapataas lamang daw sa chances of risk kaya kailangan daw niyang kumilos as soon as possible. So nagdadalawang isip ngayon si Rihan mga kaibigan kung ano ang kanyang gagawin. Maghintay ba dito kay Prinsipe Tobepa o pumunta na lang kay 9th Prince Hulkenberg. Naayon pa sa kanya rito na gusto raw niyang i-eliminate nga raw ng kanyang predator si Kurapika, ang ugat daw ng lahat ng nangyayari ngayon. Pero ang paggawa daw niyan ay nangangahulugan lamang na kailangan niya munang i-discern o alamin ang mga posibleng abilities ng lahat ng nasa daliri nitong si Kurapika. Napaliwanag pa niya na once na na-release na raw ang predator ay naka-autopilot pa naman daw ito. Kaya ang isang individual na may multiple abilities ay halos imposible raw talagang gawing target ng predator. Especially na wala raw kakayahan ng kanyang predator na maiwasan ng isang counter-attack. Pero sa kaso raw ng mga enhancer o emitter, ang mga taong may ganitong Nen type ay nagiging target daw talaga mismo ng predator mga kaibigan. Pero kung aatake naman daw ang predator sa may mga ganitong klase ng Nen type, ay mapropone naman daw ang kanyang predator sa gagawing counter-attack ng isang enhancer o emitter. Na ang kanyang predator ay hindi pa naman daw invincible talaga o hindi natatablan. At bukod pa riyan, kung ang kanyang predator ay hindi raw lalabas na isang uri ng predator na suited at perfect predator talaga sa target nito, ang atake na gagawin ng kanyang predator ay sasablay daw talaga. At di lang daw yan, kailangan niya pa rin daw ng 48 hours na recharge after using the predator ability. Na ang ganyang klase na risk mga kaibigan ay masasabi niyang worth it lang daw kung ang predator na naipalabas niya ay isang perfect predator talaga sa target nito at may napaka-epektibong atake para sa target. Gaya sa nangyari mga kaibigan sa kanyang isinamong predator para sa Nenbis ng Prinsipe Salisale na nagtagumpay talaga siyang mapatay ang Nenbis ng Prinsipe. So worth it lang yun mga kaibigan na kailangan niya pang mag-recharge ng 48 hours. Kaya masabi niya na dapat daw pala na pumunta na raw sana siya sa 9th Prince Hulkenberg at hindi manatili rito sa 5th Prince kasi masabi niyang mas mapapakinabangan pa raw ang kanyang ability sa room 1009 despite sa possible risk na kaakibat nito. Kasi kung ang 9th Prince Hulkenberg ay gumagawa na raw ngayon ng hakbang ay kailangan niya na lang daw na alamin ang ability ng kanyang target which is si Hulkenberg kasi
kasi wala pa raw siyang prior knowledge sa ability ni Hulkenberg o Nenbis nito. Kaya kailangan niya raw gawin ito ng mag-isa or else ang kanyang Predator ay hindi raw mas lalaki ng malakas. Kasi kung isisecure niya raw ang kanyang safety sa tulong ng iba, ay magpapahina lang daw ito sa kanyang ability at tataas pang risk ng pagsablay nito. Kasi alam nga natin mga kaibigan na dapat na i-discern ni Rihan ang ability ng kalaban nito o ang ability ng Nenbis in a state of ignorance na wala talaga siyang alam sa ability na to. And the more na mas accurate ang kanyang prediction sa ability ng kalaban, ay the more na mas nagiging malakas ang kanyang masasamong Predator. Kaya ay di niya talaga dapat kailangan ng tulong ng iba o pagbibigay ng impormasyon ng ibang tao sa ability ng kanyang gagawing target. Kasi ay masihina ang kanyang Predator mga kaibigan. Paliwanag pa niya rito na ang pagbabalanse daw sa risk at timing ay nakasalalay daw talaga sa experience. Since na isa raw itong life and death na decision na kailangan na ang lahat including siya mga kaibigan ay dapat na confident daw talaga sa sarili nitong instincts at naiintindihan naman daw niya ang kapitan na si Balsamico na inutusan siyang maging patient na lang daw muna, considering na mas mataas pa raw ang experience ng kanyang kapitan kumpara sa kanya. Pero sa tingin niya ay masyado lang daw silang naging maingat matapos ang pag-commit ni Shikako ng Seaside na di ba masasabi na raw nilang progress na nga na nalaman na nila na posibleng manipulator ang Nine Prince Hulkenberg o ang Nenbis nito ay isang manipulator na habang iniisip ni Rihan ang mga bagay na yan mga kaibigan ay dito naman sa sumunod na eksena ay may kita si Balsamico na nag-iisip na ay dito sa kanyang isipan na wikang mag-isip ka Rihan, isipin mo sa kung bakit inutusan kitang maging patient muna o habaan muna ang iyong pasensya sa nangyayaring sitwasyon ngayon kasi posible raw talagang nagkakamali ngayon si Rihan sa kanyang iniisip o judgment patungkol sa ability ng kalaban kasi pati nga raw siya ay hindi niya raw alam talaga at hindi rin siya sigurado sa katotohanan sa kung ano ang ability mga kaibigan ng Prinsipe Hulkenberg at ang mas nagpapahirap pa rito ay hindi niya raw mabibigyan ng advice si Rihan since na yan daw ang weakness ng ability nito mga kaibigan na dapat ay wala talagang malaman itong si Rihan patungkol sa ability ng kalaban o possible ability nito mula sa ibang tao. Otherwise ay hindi mas magiging epektibo ang ability nito. Naayon pa sa isipan ni Balsamico na dapat ay isipin ni Rihan na si Shikako nga raw ay isang manipulator na base lamang dyan ay dapat na alam na raw ni Rihan ang sagot sa dapat nitong gawin. Kasi paano raw kung di raw talaga minanipula si Shikako noon para mag-commit ng suicide na ano raw kaya ang posibleng ability na magpapadecide kay Shikako na piliin na lang daw nito na magpakamatay na lang na baka dahil daw sa may ginawa itong deal na inoffer ba raw ni Shikako ang buhay nito para sa garantiya na maililigtas ang buhay ng First Prince Benjamin na sa tingin niya ay hindi raw talaga kasi alam daw mismo ni Shikako na ang pagmamakaawa sa buhay ay ang bagay na kinamumuhian daw talaga ng Prinsipe Benjamin. Kaya sa isipan ngayon ni Balsamico na dapat ay manatili na lang daw talaga muna itong si Rihan sa 5th Prince Tubepa kasi mas delikado ngayon mga kaibigan kung i-deploy itong si Rihan sa 9th Prince Hulkenberg na sana ay ganito rin daw ang iniisip ngayon ni Rihan, which is alam naman natin mga kaibigan na salungat ang iniisip ngayon o judgment ni Rihan mga kaibigan sa sitwasyon. Matapos niyan ay may kita naman dito ang Prinsipe Tubepa na nag-iisip na sabing napakasimple lang daw ang narcissist at exhibitionist na 8th Prince Salisali ay hindi raw talaga magwi-withdraw sa concert noon dahil lang daw sa masama ang pakiramdam nito kasi kung nagkasakit lang daw talaga itong si Salisali ay masaya pa rin daw na ipo-broadcast daw sana nitong si Salisali ang sarili nito sa lahat na nagkasakit siya para ma-fulfill daw nitong si Salisali ang isang role na para siyang tragic hero mga kaibigan na di natuloy ang performance nito. At since na posibleng wala raw dyan ang tunay na case ay masasabi niyang patay na raw talaga ang 8th Prince Salisali ngayon. Considering the fact na may nangyaring ang biglang pag-shuffle ng mga sundalo ni Benjamin na inassign sa bawat quarters o room ng prinsipe. Kung kaya't masasabi niyang inassassinate daw talaga si Prinsipe Salisali at ngayon sa tingin niya na siya na naman daw ang susunod. Kasi pinalitan na ang sundalo na naka-assign sana sa kanya mga kaibigan. Kaya habang ginagamit niya ni Tubepa ang kanyang laptop ay ayon dito sa kanyang isipan na kailangan daw niyang malaman ang cause of death ng 8th Prince Salisali na kung inassassinate daw ito gamit ang Nen, then kailangan daw niyang gumawa ng isang listahan ng mga posibleng abilities na ginamit sa pagpatay ng 8th Prince upang makapag-come up daw siya ng mga countermeasures. Na kung ibibigay raw niya ang impormasyon na yan at mission na ito sa isang kaka-awaken pa lang sa Nen ay magbibigay daw ito ng epekto sa mabubuong ability ng taong binigyan niya ng listahan ng posibleng tutulong pangaraw sa kanila na maiwasan niya mga kaibigan ang kaparehong kabalaran na sinapit ng Prinsipe Salisali. Na matapos niyan ay dito na niya binigyan ng USB ang kanyang tauhan na nagngangalang Hysen na sabing ingatan mo yan. Sabay nagpatuloy na rito sa pag-research si Tubepa na ayon sa kanyang isipan na gusto raw niyang makita sana ang shift logs ng bawat sundalo ng Prinsipe Benjamin. Pero posible lang daw na magbibigay ito ng excuse sa kanila na gamitin ang national defense at pagsususpetsyahan daw tuloy siya. Kaya kailangan daw niya maging patient muna. Na pwede raw kaya na tanungin na lang daw niya ang guard ng kanyang ina na si Duazol na naka-espiya noon o naka-assign sa room 1008 ng 8th Prince Salisali patungkol sa kung ano talaga ang nangyari doon. Pero mula raw dyan ay hindi raw
talaga may iiwasan na malalaman din daw ni Camila ang impormasyon na ito. Pero malalaman din naman daw niya ang sitwasyon sa room 1008 kung yun ang kanyang gagawin at ang cause of death nito. Pero masasabi niyang napaka-risky daw na kukontakin niya ang sundalo ng second queen o ng kanyang ina. Kaya ay nag-iisip siya rito mga kaibigan na tatanungin na lang daw niya ang kanyang ina. Nadagdag pa niya na ang kanyang ina ay hindi raw talaga gagawa ng desisyon hanggat sa hindi pa ito nakikipag-usap kay Camila. Kaya kung sasangayon daw ang kanyang ina sa kanyang sasabihin ay masabi raw niyang alam na rin daw ni Camila ang tungkol sa kanyang kagustuhan na malaman ang nangyari sa 8 Prince Sali-Sali. Sabay tinapasan ni Tubepa ang kanyang salita na sabing hindi rin daw niya pwedeng iasa kay Maor na depensahan siya nito kasi bago pa lang daw itong natutong gumamit ng nen. Kaya dapat ay mayroon daw talaga siyang partner na kailangan niya raw talaga si Kurapika. Matapos sa eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, ipinakita dito mga kaibigan na ito na ang day 10 ng paglalayag. May kita na may napansin naman sina Kurapika at Bill rito na sa isipan naman ni Kurapika ay sabi pa niya na pang-apat na raw yun. Yun na raw ang ika-apat na pagbulusok mga kaibigan ng napakaraming ora at ang intervals daw nito ay mas umiikli na. So grabe, patindi na ng patindi ang nangyayari ngayon mga kaibigan and at any moment ay may kikilos na naman mga kaibigan at gagawa ng assassination. Kaya na may mas nakakaabang pang susunod na mangyari sapagkat may kita na natin ang hakbang na gagawin ng mga guards. Lalo na ang pagpapakita mga kaibigan ng kakayahan ng mga personal guards ng isang prinsipe na kayang tapusin ang buhay ng lahat ng prinsipe. Yan at marami pang iba mga kaibigan ang ating masasaksihan sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.